Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maylene, 39 years old at taga Maynila. Ilang taon na kaming kasal ng aking asawa. Naging masaya naman ang aming pagsasama. Lalo na't hindi nagkulang ang mister ko sa amin. Napakasipag at napakabait niya. Wala ka nang mahihiling pa. Nabiyayaan kami ng 2 anak at pareho silang nag-aaral sa elementarya. Napakaswerte ko sa napangasawa ko. Hindi niya kami kailanman binigo ng mga anak ko at handa niyang ibigay sa amin ang lahat. Dating OFW si Edgar, ang mister ko. Kaya lamang ay naaksidente siya sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Kaya minabuti ng amo niya na pauwiin na lamang siya rito sa Pilipinas, lalo pat paralisado ang kalahati ng katawan ng asawa ko. Buwan-buwan naman na nagbibigay ng tulong pinansyal ang kanyang pinagtatrabahuhan noon. Ngunit hindi pa rin sapat yun sa pang-araw-araw namin na pangangailangan. Kaya wala akong ibang pamimilian kundi ang magtrabaho para sa aming pamilya. Laking pasasalamat ko na lamang dahil kahit na may edad na rin ako ay nakakuha pa ako ng trabaho bilang kusinera sa isang karinderya. Ang nakukuha namin na tulong pinansyal mula sa dating pinagtatrabahuhan ni Edgar ay siyang pinambabayad namin sa mga bill sa bahay at pati na rin sa groceries namin buwan-buwan. Samantalang ang kinikita ko naman sa trabaho ko ay pinambabao naman ng mga bata sa kanilang eskwelahan. Maganda at maayos naman ang aking buhay at wala na akong mahihiling pa. Pero sabi nga nila, wala namang perpektong tao, walang perpektong relasyon at walang perpektong buhay. Nang dahil sa kapuskuan ko ay nakagawa ko ng isang napakalaking kasalanan sa aking mister na hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o mas dapat ko bang itago na lamang para hindi tuluyang masira ang aming pinagsamahan. Nangyari ito noong nakaraang 5 buwan lamang. Ayoko nitong itlog at tuyuhan. May pera naman tayo ah. Bakit pa nagtitipid kang masyado? Reklamo sa akin ni Edgar. Malalim akong napabuntong hininga at saka mariin na napapikit na lamang. Simula nang umuwi ang asawa ko galing sa ibang bansa matapos siyang maaksidente, nag-iba na ang ugali niya. Madalas siyang iritado at palagi akong nasisinghalan. Pilit ko siyang iniintindi dahil alam ko naman na mahirap talaga ang kalagayan niya ngayon. Yun nga lang, minsan nauubusan na rin ako ng pasensya at nasasagot ko siya. Maaga pa kasi ang trabaho ko, Han. Nagmamadali na ako at baka tanghaliin na ako. Sagot ko. Anong trabaho na naman? Hindi ba sabi ko huwag ka na magtrabaho at alagaan mo na lang ang mga anak natin? Maylin naman. Sa tingin mo ba magagawa kong asikusuhin ng mga bata sa lagay kong to? Buliyaw niya sa akin. Nang dahil sa aksidente, naparalisado ang asawa ko. Kinakailangan niya pa ngang maupo na lamang sa wheelchair para kahit papaano ay makakilos pa siya. 2 buwan na ako sa trabaho ko at 2 buwan na rin naman siyang nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ng mga bata, kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagagalit siya ngayon. Napag-usapan na natin to, di ba? Kailangan kong magtrabaho para kahit papaano hindi naman bawasan ang ipon natin para sa pag-aaral ng mga bata. Hindi rin naman natin pwedeng asahan na lamang tulong pinansyal na binibigay ng amo mo dahil may hangganan din naman yun. Oo nga't kakarampot lang ang kinikita ko. Pero ang mahalaga naman ay may dumarating pa rin sa ating pera, hindi ba? Nagtatrabaho ka nga ba talaga para kumita ng pera? O para makapaghanap ka ng ibang lalaki?
Di ba sabi mo sa akin noon na ayaw mong nagtatrabaho kung kaya naman kitang buhayin? Ngayon na hindi ko na kayang gawin ang bagay na yan. Ipagpapalit mo na ba ako? Maghahanap ka na ba ng ibang lalaki mo? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling ang mga sinasabi niyang yun. Dahil totoo naman talagang nakapagsabi ako sa kanya na ayaw kong nagtatrabaho noon. Pero hindi na ba ako pwedeng magbago ngayon? Noon, kaming dalawa lang kasi noon. Ang isa't isa pa lang ang mayroon kami. Ibang-iba ngayon na may anak na kami. Hindi naman pwedeng pabayaan ko na lamang ang responsibilidad ko sa mga bata dahil lang sa ayaw kong magtrabaho. Matagal na natin tong pinag-usapan, Edgar. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong pag-isipan ng masama dahil wala naman akong ginagawa sa'yo. Nagtatrabaho ko ngayon para sa pamilya natin. Hindi mo pa kaya magtrabaho. Kaya ako na muna ang gagawa nun para sa atin. Ako na muna ang sasalo sa responsibilidad na dapat ay ikaw ang gumagawa. Ayaw mo ako magtrabaho? Pwes, bilisan mo ang pagpapagaling mo para makabalik ka na sa pagtatrabaho. Para ikaw na ulit ang kumikita at hindi ko na kailangan pang magtrabaho. Akala mo ba gusto ko rin mangyari to? Hindi, Edgar. Kaya wag mo akong pakialaman. Pakiusap lamang. Sabi ko at saka umalis sa aming bahay. Hindi ko na kayang magtagal pa roon dahil nasisigurado kong mas lalo lamang kaming mag-aaway. Umaga hanggang tanghali ako sa trabaho. 11:00 ng tanghali na nga akong nakauwi dahil sa rami ng mga ulam na niluto ko para sa karinderya. Half day lang talaga ang trabaho ko. Basta matapos ko lamang ang lahat ng lulutuin ko ay pwede na akong umuwi. 600 ang sahod ko sa isang araw. Kinukuha ko na rin ang sahod ko at hindi na buwan-buwan dahil nahihirapan ako maghagilap minsan kung saan kami kukuha ng pera kapag nauubusan. Nagulat ako nang makauwi ako sa aming bahay. Inabutan ko kasi roon si Edgar, kasama si Angelo, ang inaanak ko. Malapit na kaibigan ko ang kanyang nanay at naging kaibigan ko rin ang kanyang tatay. Noong bata pa lamang ay isa ako sa mga kinuhang maging ninang niya. Nandito ka pala, Angelo. Anong nakain mo't napadalaw ka dito sa amin? Nakangiting tanong ko sa kanya. Ngumiti ang binata nang makita ako at saka nagmano sa akin. Napatingin ako sa kabuuan ni Angelo. 5 taon na rin yata simula nung huli ko siyang nakita. Noon ay batang-bata pa siya. Pero ngayon, binata na at 19 na. Matangkad si Angelo. Makisig ang kanyang pangangatawan at kulay kayumanggi ang balat. Mapupungay ang kanyang mga mata at matangos ang ilong. Mayangking kagapuhan din talaga ang binata. Hindi na nakapagtataka dahil maganda at gwapo rin naman ang mga magulang niya. At sigurado ako na maloko rin sa mga babae itong si Angelo. Sa itsura pa lamang niya, alam na alam mo na talagang ganoon siya sa mga babae. Ang totoo niya, Ninang, napadaan lamang po ako dito sa bahay niyo. Dito na po kasi ako sa Maynila maghahanap ng trabaho eh. Ang sabi po sa akin ni Nanay, dumaan muna ako at magpakita raw muna po ako sa inyo. Sagot ni Angelo. Mabuti naman at naisipan niyo pang dalawin kami dito. Natatawang sabi ko. Teka, kumain ka na ba? Ipagluluto ko na kayo ng makakain ninyo. Hindi ko na hinintay pang makasagot si Angelo. Dumiretso na ako sa kusina at saka nag-asikaso ng iluluto na adobong manok. Dinamihan ko na rin ang luto ko dahil maya-maya lamang ay pauwi na rin ang mga anak ko galing sa eskwelahan. Ninang, sabi ni Ninong tulungan na raw kita dito. Maggagayat ka pa ng sibuyas at bawang? Ako nang gagawa, sabi ni Angelo. Naku, hindi na. At kaya ko naman na itong gawin. Makipagkwentuhan ka na lang muna sa ninong mo habang nasa magandang mood pa yon. Sagot ko sa kanya. Wala naman ho siya eh. Lumabas siya ng bahay at nagpaalam na pupunta sa bilyaran.
Doon daw muna siya magpapalipas ng oras. Tawagin na lang daw siya kapag nakapagluto na. Sagot ni Angelo. Napatango naman ako. Ganun ba? O sige, ikaw nang bahalang maggayat ng sibuyas at bawang. Magsasaing naman muna ako. Sambit ko. Kinuha ko na ang kaldero at siya nagsaing na ako ng bigas. Medyo dinamihan ko na rin ang saing ko dahil sa pagkakantanda ko na sabi sa akin ni Kumare na malakas daw masyado sa kanin tong si Angelo. Nga po pala, pansin ko parang hindi ho kayo tumatanda. Parang habang tumatagal pabata ka ng pabata. Ang ganda niyo pa rin, sabi ni Angelo. Natawa naman ako. Oo, totoo naman din yun. Kung sa pagandahan lang din naman ay may ibubuga rin talaga ako. Simula pa naman kasi noon ay sobrang maalaga na talaga ako sa sarili at katawan ko. Hindi ako nagpapabaya kaya siguro kahit may edad na ako ay hindi pa rin halata masyado. Kahit dito sa aming barangay, halos lahat ng mga kananay ko rito ay kinaiinggitan ako. Hindi raw kasi halata na may asawa na ako at 2 anak. Hindi ko naman sila masisisi. Dahil talaga rin naman na may panlaban ako kung pagandahan lang din naman ang pag-uusapan. Yun nga lang, ano namang silbi ng pagiging maganda kung halos 4 na buwan nang nabakante sa kama. Magmula kasi nung maaksidente ang mister ko, ay hirap na siyang ibigay ang pangangailangan ko bilang asawa niya. At kahit na anong klaseng paraan ang gawin namin, ay wala na talagang epekto. Nanatili siyang matamlay sa kama. At aaminin ko, miss ko na rin talaga. Ang tagal na rin naman kasi talaga simula nung huling beses na may nangyari sa amin. Ayaw ko naman siyang pilitin dahil nauunawaan ko naman ang sitwasyon niya. Pero, paano naman ang pangangailangan ko bilang babae? Wala akong magawa kundi magtiis kahit labis-labis na ang pagtatampog na darama ko. Naku, bolero ka rin pala. Natatawang sagot ko kay Angelo. Hindi naman po. Totoo talaga yun. Mas maganda ka pa nga sa mga naging girlfriend ko eh. Mas sexy din. Sagot niya. Aba, 19 ka pa lang ha. Butit pinapayagan ka ni Mare na magnobya ka agad. Wala naman pong problema sa kanya. Naiintindihan naman niya ako. Sagot niya nang nakangiti. Kung sa bagay, talaga din namang maunawain si Kumare. Kahit noong mga bata pa lang kami, ay ganoon na talaga siya. Hindi na ako umimik pa at inabala ko na ang sarili ko sa niluluto. Sa kalagitnaan ng pagluluto, ay napatigil ako nang maramdaman kong lumapit sa likuran ko si Angelo. Nagulat ako sa kanya. Pero mas lalo pa akong nagulat nang yakapin niya ako mula sa likuran hanggang sa unti-unti niyang inangat ang aking duster. Tinanggal ko ang pagkakayakap niya sa akin at bahagya akong lumayo mula sa kanya na tila nailang at nahiya sa kanya. Ikaw ha? Porque wala ang asawa ko dito gumaganyan ka na sa akin. Alam ko na yan, Angelo. Hindi na ako bata para hindi maintindihan yung nais mo. Pero ngayon pa lang pagsasabihan na kita. Huwag mo nang uulitin yan. At tiyak marami ang magagalit kapag nalaman nila to. Sabi ko sa kanya. Hindi naman nila malalaman kung walang magsasabi sa atin, di ba? Sa katunayan nga niyan, ay noon pa ako nagagandahan sa'yo, Maylene. Sabi niya. Maylene? Ano ka ba? Ninang mo ko. Dapat hindi ganyan ang tawag mo sa akin. Mawawalan ka ng respeto niyan. Respeto pa rin naman kita. Bilang babae. Pero hindi bilang ninang. Sabi niya sabay pilyong ngiti. Ay nako. Tumigil ka na nga dyan. Puntahan mo na lang ang tito mo doon at sabihin mo na malapit ang malutong tanghalian natin. Utos ko sa kanya. Wala namang nagawa si Angelo kundi ang sundin ang inuutos ko sa kanya. Nang tuloy na siyang makaalis, ay tsaka pa lamang ako tuluyang nakahinga ng maluwag. Parang biglang nag-alab ang buong pagkatao ko dahil sa kapilyuhan ng binata.
Ilang buwan na rin naman akong sabik. Kaya siguro hindi na nakapagtataka na ganito na siguro ang naging reaksyon ko. Makalipas ang 1 linggo, isinama ng kapatid ni Edgar ang asawa ko papunta sa kanilang probinsya sa Leyte. Sinabi niyang doon daw muna silang dalawa ng 1 linggo para naman daw makalanghap ng malinis na hangin ang mister ko na hindi ko naman matanggihan dahil alam kong kailangan na kailangan talaga yon ni Edgar. 1 linggo rin naman muna akong liliban sa trabaho ko para ako ang mag-asikaso sa mga bata lalo na at may pasok pa sila. Sumakto namang tinawagan ako ni Kumare. Nakikiusap sa akin na kung pwede raw ay dito muna sa aming bahay si Angelo habang naglalakad ng mga requirements para sa trabaho. Mahirap tanggihan ang kaibigan kong yun. Ngayon na nga lang siya humiling sa akin, hindi ko pa pagbibigyan. Yun nga lang, pinoproblema ko naman sa mga araw na lumipas ay ang kapilyuhan ng binata. Hindi ako manhid at alam kong may gusto siya sa akin. Ayaw ko lang talagang tanggapin ang kaisipang yun dahil masyadong malayo ang agwat ng edad naming dalawa ni Angelo. Magkakagulo rin ang lahat sa oras na patulan ko ang inaanak ko. Masisira ang pamilya ko at masisira din kami ng kaibigan ko. Hindi ko naman nahayaan na ganoon ang mangyari. Kaya naman sa tuwing may choice akong layuan si Angelo, ay kusa na talaga akong lumalayo sa kanya. Mahirap na kasi at baka ano pa ang mangyari. Kaya lang, mukhang sinusubok talaga ang pasensya ko. Dahil simula nung umalis ang mister ko papuntang Leyte at maiwanan kaming dalawa ni Angelo sa bahay, ay palagi siyang umaaligid sa akin. Tulad na lamang ngayon, nasabay kaming nagtanghali ang dalawa. Panay ang tingin niya sa katawan ko. Kaming dalawa na lamang sa bahay ng mga oras na yun dahil parehong nasa eskwelahan ang mga anak ko. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Angelo. Umiling ako. At bakit naman kita iiwasan? Hindi ako umiiwas, Angelo. Tugon ko sa kanya. Tinitigan niya ako sa mata. Nag-iiwas naman ako ng tingin. Ngunit nagulat ako nang bigla siyang tumayo at hinila rin ako patayo. Kahit na mas matanda ako kay Angelo, ay mas malakas pa rin siya kasi lalaki siya. Kaya wala akong nagawa nung hinila niya ako patayo. Bakit? Nagtatakang tanong ko. Ngunit imbis na sagutin ako'y inilapit ni Angelo ang kanyang mukha sa akin. At malambing na sinuyo ako sa labi. Noong una, hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. Kung tutugon ba ako sa halik niya o itutulak siya palayo. Pero nang tumagal, ay hindi ko alam kung anong espiritu ang sumapi sa akin dahil kusa akong sumuko sa kanya. Ang kanyang halik na nauwi sa buong araw na pagkakasala. At sa mga sandaling hinayaan ko si Angelo na pagsawaan ako ay nakalimutan ko ang magiging komplikasyon sa pagpatol ko sa kanya. Nakalimot ako bigla sa kung ano ako sa buhay niya at sino siya sa buhay ko. Yung mga buwan na wala kaming ganap ng mister ko sa kama, pakiramdam ko ay siya ang nagpunan noong lahat. Halos magiba ni Angelo ang higaan namin ni Edgar sa tindi ng gigil niya sa akin. Sa mga sandaling yun ay para akong nanumbalik sa pagkadalaga na iniyakap na lang ang mga binti sa bewang ni Angelo dahil parang ayaw ko na siyang pakawalan pa. Hindi ko marilimutan ang sandaling yon. Mga sandaling para akong nasa kawalan kasama ang lalaking hindi ko naman asawa. At higit pa ron ay malayo ang edad sa akin. Ayaw ko silang ipagkumpara ng asawa ko. Pero parang mas nakalalamang si Angelo pagdating sa kama. Yun nga lang, hindi ko pa rin maaaring kalimutan na isang malaking pagkakamali ang nagawa namin ni Angelo. Ito nga lang ang nag-iisang pagkakamaling nagawa ko na mukhang
hinding-hindi ko pagsisisihan. Noong unang beses na may nangyari sa amin ni Angelo, sinabihan ko siya na hindi na maaaring maulit pa yung muli. Dahil isang kasalanan na ang nagawa namin noong una na hinayaan namin ang aming mga sarili. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Hindi nasunod ang pakiusap ko sa kanya. Dahil sa tuwing may iwan kaming dalawa sa bahay, ay palagi kaming nagpapadala sa makasalanang mundo. Kapag kasinarian na si Angelo sa tabi ko, ay kay hirap nang tumanggi. Wala akong magawa kundi ang isuko ang aking sarili. Ingat na lamang din talaga ako na hindi ako madisgrasya at tiyak na mas lalong malaking problema yun. Alam mo, hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako nagsasawa sa'yo. Mahal na yata kita, Maylin. Bulong sa akin ni Angelo matapos ang isang araw ng pagpapakasasa namin sa kwarto namin ng asawa ko. Lihim akong napangiti. Bukas uuwi na si Edgar. Aalis ka na rin dito dahil tapos ng usapan namin ng kumari ko. Isang linggo ka lang mananatili dito sa bahay namin at aalis ka na rin para makapagtrabaho. Sabi ko sa kanya. Parang ayaw ko na nga umalis eh. Mas gusto kong manatili na lang dito sa inyo. Mas gusto kong makasama ka. Sana ganito na lamang tayo palagi. Ang sabi niya. Pero alam mo naman hindi pwede, hindi ba? May asawa ko. Siguro dito na nagtatapos tong namagitan sa atin. At mananatili na lamang tong lihim sa ating dalawa. Sabi ko sa kanya sabay ngiti. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ni Angelo nang tapusin ko na ang namagitan sa amin sa loob ng isang linggong yon. Simula noon ay hindi na ako nakibalita pa sa kanya. Hindi na rin naman bumalik pa sa amin si Angelo at nauunawaan ko yun. Yun nga lang, hindi ko itatangging, hindi ko siya na-miss matapos ang mga namagitan sa amin. Ngunit, kailangan ko na rin talagang kalimutan dahil mali ang lahat ng yun. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. At maraming salamat sa inyong pakikinig.